Nagsimula na po kanina ang local absentee voting o pagboto ng mga piling empleyado at uniformed personnel na naka-duty sa eleksyon 2025. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa simula ng Local Absentee Voting o LAV sa COMELEC Main Office sa Maynila. Kabilang sa mga maari ng bumoto ang kanilang mga empleyado sa kani-kanilang opisina. Gayon din ang mga uniform personnel na naka-duty sa araw ng eleksyon, tulad ng halos 700 pulis na bumoto sa Camp Crame kanina. Mahigit 7,000 naman ang bumoto sa mga regional office ng pulisya. Advance ding nakaboto ang ilang miyembro ng media na nag-abiso sa COMELEC na may duty rin sa May 12. Mula April 28 hanggang April 30 makakaboto ang mga local absentee voters at katulad dito sa COMELEC NCR ay mga kasama namin sa hanap buhay ang bumoboto rito. At sa May 12 pa mabibilang ang kanilang boto, isa-isa itong isapapasok sa automated counting machine para mabilang ang mga balota. Mahigit 57,000 ang local absentee voters at noong nakarang eleksyon, 88% sa kanila ang bumoto, bagamat para lang sa national positions. Critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or against somebody para lamang doon sa 12 slot hanggang 13 slot. Lalo na rin sa party list siyempre. Dahil sa party list, bawat boto kasi will definitely count. Ito ang unang pagkakataon na gagamit ng makina sa local absentee voting. Siyempre, mas mabilis automated kasi magsishade ka lang ng balota compared doon sa manual kung saan magsusulat ka pa ng names. Na-expect natin na pagdating sa bilangan, magiging mas mabilis. Tuloy naman ang eleksyon sa Sorsogon kahit naman nag-alburoto ang Bulkang Bulusan. Gayon din sa mga lugar sa Negros Island na apektado ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa COMELEC, gagawan nito ng paraan para makaboto maging ang mga nagsilikas na residente. Pwede naman namin dalhin yung mismong pagboto nila doon yung mismong polling place o presinto sa mismong lugar kung nasaan ang evacuation sites. Sinabi rin ng COMELEC na maglalabas pa sila ng mga karagdagang show cause order kaugnay sa vote buying at abuse of state resources tulad ng isang posibleng lumabag sa regulasyon sa pamimigay ng ayuda. Meron din tayong isang na-monitor dyan sa may bandang Occidental Mindoro na kung saan yung mismong incumbent na nakaupo na tumatakbo present during the distribution. Sabi namin paulit-ulit, walang politiko, kandidato, incumbent man na tumatakbo during the distribution. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.